Maraming tao ang nag-graduate ng senior high school na hindi alam kung ano ang physics kahit inaral na nila ito. Ano nga ba ang physics? Ang physics ay isang branch ng science na kung saan inaaral nito ang mga natural na pangyayari within space and time sa pamamagitan ng experiments at mathematical models. Ngayon, gawin nating basic ang pag-aaral ng measurement, unit conversion at scientific notation. Measurement, pagsusukat, or in English, it is the act of determining matter's size, length, weight, and other physical properties. Ang measurement unit naman, ang standard quantity used to express a physical quantity. Basically, ang measurement, yun yung pagsasagawa mo ng pagsusukat. Samantalang, ang measurement unit naman ay ang ginagamit mo para mapahayag ang iyong sinukat. Mahalagang tandaan din natin na importante ang measurement unit dahil kung wala nun ay mali na kaagad ang iyong sagot. Hindi mo mapapahayag ang iyong gustong ipahayag. For example, ang result ng nasukat mong haba ay 10. 10 watt, meters, kilometers, o centimeters. Kaya huwag nating kakalimutan ang paglagay ng unit dahil ito'y napaka-importante. Meron tayong 7 fundamental quantities: length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, at saka amount of substance. Pero para madali nyong matandaan, ituturo ko sa inyo ang technique ng mga matatalino. Tandaan nyo lamang ang metal, double T at double L. Meron din tayong tinatawag na derived quantities tulad ng area, speed, acceleration, force, at energy. Ang pagkakaiba nito sa fundamental quantities ay combination na ito ng mga fundamental quantities. Sa fundamental ay meter lang ang unit. Sa derived naman, tulad ng speed, ay meter per second na. May length na, may time pa. Ngunit, bakit ang force at energy ay nasa derived quantity? Isa lang naman ang kanilang mga unit. Pero, kahit isa lang ang unit nila, ay na-derive pa rin sila sa mga fundamental quantity. Dalawang sistema ng pagsusukat, metric system at English system. Ang pagkakaiba lang nito ay ang unit na ginagamit. Sa physical quantity na length, ang metric system ay gumagamit ng meters plus prefixes which is kilo, centi, at milli. Samantalang ang English system naman ay gumagamit ng mile, yard, foot, at inches. Sa physical quantity na mass, ang metric system ay gumagamit ng grams plus prefixes at ang English system naman ay gumagamit ng pounds at tons. And finally, both systems ay gumagamit ng seconds pagdating sa time. Tapos na tayo sa measurements at ngayon ay dadapon na tayo sa unit conversions. Basically, ito ay ang paglilipat ng unit sa isa pang unit nang hindi nagbabago ang value. Ngunit, paano natin ito magagawa? For example, a car traveled 2 kilometers. How many miles is that? May given tayong 2 kilometers at gusto niyang malaman kung ilan ba ang 2 kilometers sa miles. Iko-convert lang natin ang 2 kilometers to how many miles. Pero paano? Step 1 is hahanapin natin ang conversion factor. Ang conversion factor, yan ang ratio na ginagamit between two different units. So, ang conversion factor ng kilometer at miles ay 1 kilometer is equal to 62,137 miles. Step 2, convert. Since alam na natin kung ano ang conversion factor, ang una nating gagawin ay isusulat natin ang given which is 2 kilometers. Then, imumultiply natin siya sa ating conversion factor.
Since miles ang hinahanap natin, kailangan ang miles na conversion factor ay nasa taas, which is 0.62137 miles. At sa baba naman ang 1 kilometer. Ginawa natin ito para makancel ang kilometer at makukuha natin na sagot ay miles. Step 3 ay calculate. I-plug in nyo lang yan sa calculator o pwede nyo ring imano-mano. Kapag na-calculate nyo na yan, makukuha nyo ang sagot na 1.24274 miles. Ngayon, samahan mo akong sagutin ang tanong na ito. Katulad ng ginawa natin kanina, isulat muna natin ang given, then i-multiply sa conversion factor. I-screenshot nyo lang to at hanapin nyo ang conversion factor ng inches to centimeters. In this case, 1 inch is equal to 2.54 centimeters. After that, ilalagay natin ang conversion factor natin na inches sa baba at ang 2.54 centimeters naman ay ilalagay natin sa taas since ang hinahanap natin ay centimeters. 5 inch divide 1 inch is just 5. Then i-multiply natin siya sa 2.54 centimeters. Ang makukuha natin ay 12.7 centimeters. O diba? Ang basic. At kung basic yan para sa'yo, ano na lang ang next topic natin na ito. Ngayon ay dadapon na tayo sa next topic natin na scientific notation. Imagine, kayo yung nakapag-discover kung gaano kalayo ang Earth sa Sun at kailangan mong i-express ang distance in terms of meters. Nalaman mo na ang distance ng Earth to Sun is approximately 150 billion meters. At ngayon, kailangan mo na naman itong isulat. Kung iisa-isahin mo ang pagsulat ng mga zeros na yan, mahihirapan ka. Kaya, para hindi ka na mahirapan, naimbento ang scientific notation. Ginagamit ang scientific notation kung ang numbers ay napakalaki o napakaliit. Tulad ng situation natin kanina, napakalaki ang 150 billion meters. Kaya naman, gagamitan natin ito ng scientific notation. Ngunit paano? Basically, kailangan nating tandaan na ang mga whole number katulad ng 150 billion na ito ay may decimal pagkatapos ng huling number nila. Ngayon, ang gagawin mo ay i-move mo lang yan to the left. Itigil ka lang kung ang value ng number ay mas mababa na sa 10 at mas mataas o equal siya sa 1. So in this case, since kailangan natin makuha ang number na mas mababa sa 10 at mas mataas sa 1, titigil tayo sa gitna ng 1 at saka 5. Sulatin lang natin yung 1.5, then i-multiply lang natin sa 10 raised to the power of kung ilang beses mo ginalaw yung decimal. In this case, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 1.5 times 10 raised to the power of 11 meters. Yeah. Here's another example. Ang una natin ulit na gagawin ay i-move natin ang decimal. Pero ngayon, to the right. Kanina kasi to the left tayo. Pagkatapos, titigil tayo kung alam natin na mas mababa na ang number sa 10 pero mas mataas sa 1. In this case, 3.45. Then, i-multiply natin sa 10. So, pag sa scientific notation, laging 10 ang base natin. Next is, bibilangin natin kung ilang beses natin ginalaw ang ating decimal. At yon ang magiging exponent natin. In this case, minove natin siya ng 5 beses. So, 5 ang magiging exponent natin. Ngunit dahil to the right tayo, negative ang magiging sign ng exponent natin. O, diba? Basic ang physics with Professor Lori. Ang assessment ng topic na to ay nasa next video ko. Kaya kung gusto mong i-test ang sarili mo, let's go to my next video.